Nagsimula ang eksena sa pagpapahayag ni Sang-woo kay Mr. Kang ng balita tungkol sa mga bangkay ng halimaw na ninakaw. Hindi makapaniwala si Mr. Kang, at sinabi ni Sang-woo na ito ay talagang pinlano, dahil marahang kinalkala ito ng mga taong nagnakaw bago gawin ito. Napapaisip din siya kung parurusahan ba siya sa pagtatangkang kunin ang mga bangkay ng alien na isda na pinatay ng fishman noon. Si Sang-woo ay nawala ng pag-asa at sinabi na kung mayroon lamang siyang kasanayan na maaaring makalutas sa isyu ng transportasyon sa mga bangkay. Sumingit si Mr. Kang at sumagot na kung ito ay isang kasanayan sa pag-iimbak ng mga bagay na kailangan niya, dapat siyang humingi ng pabor sa kanya. Biglang lumipat ang eksena sa Kenny's Guild kung saan ang tinutukoy na tao ni Mr. Kang ay si Park Yuna. Si Yuna ay sobrang nasasabik na makita si Sang-woo at sinabi sa kanya na dapat ay bumisita siya ng mas maaga. Sinabi sa kanya ni Sang-woo na mayroon siyang gustong itanong, kaya pumunta sila sa isang pribadong silid upang pag-usapan ito. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang matutunan ang kanyang kakayahan sa subspace, at sobrang nagulat siya. Sinabi niya sa kanya na minsan na siyang nakakuha ng kasanayan sa pamamagitan ng pagsunod sa isang video tungkol sa breathing skill sa YouTube, at iniisip na baka matutunan din niya ang kasanayan sa subspace. Sa kasamaang palad, sinabi niyang hindi ito magiging posible, at humingi ng paumanhin si Sang-woo, na sinasabi na kabastusan sa kanya ang paghiling niya na ituro ang kanyang sariling natatanging kasanayan. Ngunit sumingit si Yuna at sinabi na hindi ito masama, at talagang gusto niyang ituro sa kanya ang kasanayan kung ito ay maituturo. Ipinaliwanag niya na imposibleng matutunan ng ibang tao ang isang awakened skill. Ito ay isang natatangi at natural na kasanayan ng bawat hunter, kaya ang pagpapaliwanag at pagtuturo sa mga pangunahing kaalaman nito ay karaniwang imposible. Dagdag pa niya, sinasabi na ito ang parehong dahilan kung bakit hindi niya maintindihan ang kakayahan ng pagkoklo ni Sang-woo. Tinanong siya ni Sang-woo at sinabi na mayroong ibang mga tao na may parehong kakayahan sa awakening tulad ng maraming gumagamit ng kasanayan sa teleportation. Ngunit nagpaliwanag si Park Yuna na sinasabi na walang sinuman sa mundo ang may parehong eksaktong kasanayan sa awakening. Ang mga taong iyon ay maaaring magkapareho ng kasanayan, ngunit ang saklaw, cooldown, at iba pang aspeto ng bawat kasanayan ay iba-iba sa bawat tao. Ngumiti siya at sinabi na ang ibig sabihin nito kung makakahanap sila ng isang taong may katulad na kasanayan kay Park Yuna, posibleng matutunan ang kasanayang iyon mula sa kapareho niya. Hindi niya alam kung may iba pang taong may kasanayang nauugnay sa subspace sa mundo, ngunit iminumungkahi niyang suriin niya ito sa Heritage Company. Lumipat ang eksena sa United States sa punong tanggapan ng Heritage Company. Tumingin-tingin si Sang-woo sa paligid at nakita ang lahat na nagsasalita ng English, at tumingin siya sa kanyang kamay at sinabing mabuti na lang na nakakuha siya ng isang translate bracelet bago siya pumunta. Papaalisin sana siya sa airport kung hindi dahil sa tulong nito, at namangha siya sa kung gaano ito kapakipakinabang. Sumakay si Sang-woo sa elevator upang makipagkita sa isang tao, at sa kanyang isip, sinasabi na binili niya ang familiar ball skill mula sa Heritage, ngunit hindi niya akalain na bibisita siya ngayon sa main company ng Heritage. Nakarating na siya sa floor 170, at sinalubong siya ng isang dilag na may purple na buhok na nagngangalang Arya Bal. Siya pala ang CEO ng kumpanya, at marahang binati siya pabalik ni Sang-woo. Pinuksan niya ang pinto ng silid, at nakita ang hindi mabilang na mga skill ball na nasa harapan niya. Bumalik ang eksena sa hunting grounds kung saan ang mga clone ni Sang-woo ay patuloy na nangangaso. Ang dalawang magnanakaw na hunter ay nakikitang sinusubukang nakawin pa rin ang mga halimaw na bangkay ng mga clone ni Sang-woo. Ngunit sila ay nadismaya nang makita na ginagamit ng mga clone ang kasanayan sa fireball upang patayin ang mga ito, na iniiwan ang mga bangkay na hindi na maibebenta. Kinuha pa rin nila ang ibang bahagi ng bangkay, at bigla silang may nakasalubong na isang grupo ng mga hunter na nagnanakaw din sa mga bangkay ng clone ni Sang-woo. Ang sitwasyon ay nagkaroon ng komprontasyon, ngunit ang malaking hunter ay kinuha ang pananaw nila at nagmungkahi na lahat sila ay mabibigyan ng parte ng halaga sa mga bangkay ng halimaw, bilang kapalit ng pagtutulungan at upang paalisin rin ang ibang hunters na maaaring gumawa ng parehong bagay tulad nila. Sumang-ayon ang kabilang panig sa kasunduan na magtulungan, at nagpatuloy sila na kumuha ng ilang mga bangkay sa mga clone ni Sang-woo. Bumalik sila sa hunting grounds at iniisip na mayroon na naman silang araw ngayon na malaki ang kita,
pero ang mga clone ni Sangwoo ay naghihintay sa kabilang panig ng teleportation gate. Ang maliit na hunter ay nataranta nang makita sila, at sinabi na dapat wala na ang mga clone sa hunting grounds ngayon dahil na natapos na nila ito. Pinatatag siya ng malaking hunter at sinabi na nasa black market ang mga bangkay na kinuha nila, kaya wala silang dapat ipag-alala. Sinabi niya sa grupo na kumilos ng natural at umalis, ngunit ang mga clone ay naghagis ng maraming kutsilyo sa grupo, na nagpatigil sa kanila sa kanilang kinatatayuan. Tinukoy ng mga clone ang mga bakas ng paa na naiwan sa hunting ground sa eksaktong sapatos na suot ng mga hunter, at kinumpirma na sila ang nagnanakaw ng kanilang mga bangkay na halimaw. Ang mga clone, na may galit sa kanilang mga mata, ay nagutos sa mga hunters na sumama sa kanila para sa pagtatanong. Ang malaking hunter ay sumigaw sa kanila at sinabi sa mga clone na tatawagan niya ang mga hunting ground guard, para mag-report sa muntik nilang pagpatay sa kanila gamit ang isang throwing knife. Hindi umiimik ang mga clone, ngunit may hawak silang tawag sa telepono mula kay Kim, kung saan sinabi ni Kim na ibinenta nila ang mga bangkay sa black market para maiwasang mahuli. Galit na sinabi ng malaking hunter na wala silang ebidensya para suportahan ang pahayag na iyon, ngunit tumugon si Kim na nasa black market siya ngayon, at hahanapin ang mga bangkay na pinatay gamit ang armas ng mga clone. Inihiling ng mga clone sa mga hunters na lumabas, at lumabas sila sa gate ng hunting grounds. Ang malaking hunter ay nagtanong kung ano ang gusto nila mula sa kanila, at ang mga clone ni Sangwoo ay nagsasaad na nagawa ng kanilang master ang parehong pagkakamali sa pagkuha ng mga bangkay ng halimaw sa ibang tao, at naiintindihan nila kung bakit nila ito ginawa. Kaya ipinahayag ng mga clone na kung isasauli nila ng buo ang nakuha nilang pera mula sa mga bangkay, hindi na sila maghahabol ng anumang aksyon sa kanila. Sinasabi ng mga clone na ito ay isang magandang suggestions para sa kanila, ngunit ang malaking hunter ay nagsabi na hindi pa rin niya naiintindihan ang isang bagay, kung bakit ang mga clone lamang mula sa skill ng isang hunter ang nag-iisip at nakikipag-usap sa kanila, na tila inaakala nila na kaya nilang pasundin ang isang grupo ng mga B-rank hunters. Sinabi niya na mayroon siyang isang magandang suggestion, at sinabi na ito ay papatayin sila. Sa paglipas ng maraming oras, ibebenta na ng mga black market merchant ang mga bangkay na ibinenta nila sa kanila, at wala nang matitira pang ebidensya para sila ay mahatulan. Ang maliit na hunter ay nag-aalangan muli sa ideyang ito, ngunit ang malaking hunter ay nagsabi na 5 sila sa grupo, at kaya nilang labanan ang 2 clone, at higit pa, dahil sila ay mga clone, hindi sila mahahatulan ng murder kapag napatay nila ang mga clone. Ang mga hunters ay nanunuya at nagtataka kung bakit sila dinala sa lugar kung saan walang ibang tao, at sinabi pa nila na dapat silang tumawag ng mga gwardya sa pagkakataon ngayon. Ang mga hunters ay naghahanda, at ang mga clone ay naghahanda rin upang lumaban, na sinasabi nila na kung gaano sila kagaling sa pamamaraang ito. Bumalik ang eksena sa black market kung saan nakikipag-usap si Kim sa isang pamilyar na mukha na nagbebenta ng mga bangkay ng halimaw. Tinanong ni Kim ang merchant kung sino ang nagbenta ng mga bangkay sa kanya, at sinabi niyang isang partido ng 5 B-rank hunters ang nagdala. Si Kim ay bumantong hininga at sinabi na ninakaw ang mga bangkay na ito mula kay Sangwoo, at ang lalaki ay nabigla nang marinig ang pangalan. Ipinaliwanag ni Kim na sinabi sa kanya ni Sangwoo ang sitwasyon, at sinuri niya ito habang siya ay nasa ibang bansa. Bumalik ang eksena sa United States sa basement ng Heritage Headquarters, sa kanilang pabrika sa Skill Orb. Ipinaliwanag ni Aryabal kay Sangwoo na dito ginawa ang halos 80% ng mga skill ball na ginagamit sa buong mundo. Narinig niya ang tungkol sa kung paano natutunan ni Sangwoo ang isang mana breathing skill sa pamamagitan ng YouTube, at kinumpirma ito ni Sangwoo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sangwoo kung alam niya, na maaari rin siyang matuto ng mga kasanayan tulad ng fireball sa ganoong paraan. Si Sangwoo, sa kanyang kamalayan, ay napaisip tungkol sa mga sinabi ni Yuna na kung paano nito ipinaliwanag na maaaring matutunan ang bawat kasanayan, maliban sa mga nagising na kasanayan. Nagtataka tuloy siya kung bakit may gagastos ng napakaraming pera sa pagbili ng bola ng kasanayan kung ganoon ang magiging kaso. Pinasa ni Arya ang kanyang isip, at sinabi na ang dahilan kung bakit binibili ng mga tao ang mga orbs, ay dahil napakahirap matutunan ang mga kasanayan mula sa pagkakaroon ng kontrol sa daloy ng mana at patuloy na pagbabago ng mga katangian nito.
Ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 6 na buwan para sa mga taong may talento upang matutunan ang kasanayan, at ito ay tumatagal naman ng ilang taon para sa mga taong may kaunting talento upang matutunan ito. Ipinaliwanag niya na ito ay katulad sa basic skill ng fireball, at ang mga mas advanced na kasanayan ay maaaring tumagal ng ilang dekada o higit pa upang matutunan. Sinabi niya na iyon ang dahilan kung bakit ginagamit ang mga skill ball, na inilalagay at inuugnay ang impormasyon ng kasanayan sa system ng hunter, na ginagawang posible para sa mga taong hindi man lang makontrol ang kanilang mana, na agad na makakuha o makagamit ng kasanayan. Sa pagsagot sa karagdagan niyang tanong, sinabi niya na ang dahilan kung bakit ito ay napakamahal ay dahil ito ay napakasalimuot, at napakahirap ng produksyon nito. Sinabi niya kay Sang-woo na narinig niya na gusto niya ang kasanayan sa subspace, at sa kabutihang palad, mayroon silang nag-iisang natitirang stock. Ang orb ay nagkakahalaga ng 10 milyon, at iniisip ni Sang-woo na ito ay isang makatwirang presyo, sa pag-aakalang ito ay nakabase sa currency ng Korea, ngunit ibinunyag ni Ariel na talagang $10 million ang sinasabi niya, katumbas ng 12.8 billion Korean won. Hindi makapaniwala si Sang-woo sa nakatutuwang presyo, at si Ariel ay nagpaliwanag na ito ang aktwal na pinakamurang subspace-type skill balls. Napakamot si Sang-woo sa kanyang ulo at sinabi kung gaano karaming pera ang wala siya sa kanyang inaasahang presyo. Biglang nagbigay si Ariel ng isang napakalaking proposal, na nagsasabing maaari niyang bigyan siya ng discount, o mas mabuti kung ibibigay ito sa kanya ng libre bilang kapalit ng isang bagay. Si Sang-woo ay sobrang nasasabik na marinig ito, at sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat, at ang paligid ay biglang uminit. Lumapit si Ariel sa kanya at sinabi na gusto niya ang kanyang katawan. Si Sang-woo ay magiging Rizzy Boy ba ngayon, at ano ba talaga ang ibig niyang sabihin sa kanyang gusto?